Good day mga ka-Fixit! How much gas? Usapang RPM. Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, kung matagal ka na sa channel ko, nakasubscribe ka o nanonood ka ng ating mga videos, madalas mo marinig sa akin na mga katagang 1,000 RPM, 1,200 RPM, 1,500, 2,000, 3,000 RPM kapag tayo ay nagmamaneho ng ating sasakyan. So, conforme kasi yan sa takbo ng ating sasakyan. Kung tayo ay magpapaarangkada pa lamang, kung tayo ay kasalukuyan na nagmamaneho, normal driving ba yan? Tayo ba ay nasa expressway? Tayo ba ay nasa isang highway? Tayo ba ay nasa isang service road or subdivision mga ka-Fixit? So, ang RPM level po ng ating sasakyan, yan po yung nagde-determine ng revolutions per minute na ginagawa ng ating makina, which is being produced at a certain level, and dadaan po yan papunta sa ating transmission through the clutch assembly, no? At papunta sa wheels ng ating sasakyan para mapaarangkada at mapaandar natin yung ating sasakyan. Okay? Yung certain RPM level, yan din po yung nagde-determine ng bilis ng pagkarangkada ng iyong sasakyan. At dyan din po nakasalalay speed na kasalukuyang itatakbo ng iyong sasakyan. Okay? So sabi ko nga po, nagpapaarangkada tayo. Kapag nasa patag po tayong kalsada, enough na po yung 1,000 RPM, no? On most cars mga ka-Fixit. So kagaya nito, bigyan kita ng sample. So clutch all the way down, babaan natin yung ating handbrake, first gear. Magbibigay ako ng gas up to 1,000 RPM. Yan, then clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan. At ang pag-speed ng ating sasakyan is 8 km or 10 km per hour na. Pwede ko nang bitawan yung ating clutch all the way up dahil hindi na tayo mamamatayan ng makina at this speed mga ka-Fixit. Okay? So, at a normal driving situation, at a normal rate mga ka-Fixit, so nasa first gear tayo. At 2,000 RPM, clutch all the way down, second gear. Okay? So, nasa second gear po tayo ngayon. At tayo ay liliko rito, pakaliwa. Second gear pa rin. So ibababa ko po ng first gear dahil dadaan dito sa humps na to. So again, 2,000 RPM, clutch all the way down, second gear. And dito 2,000 RPM ko ulit, clutch all the way down, third gear. Okay? So kapag ka normal driving situation mga ka-Fixit, kagaya nito, nasa loob tayo ng subdivision. So ang speed ng ating sasakyan ay meron pong limit. So dito kasi around 20 km per hour lang, no? Pasensya na, medyo lumalampas ako ng kaunti dahil gusto kong i-demo sa inyo na makapag-shift to third gear, no? So kaya around 2,000 RPM lamang tayo nag-shift kasi the engine of this vehicle runs smoothly and efficiently at 2,000 to 3,000 RPM. So nasa eco mode tayo dun sa range ng RPM na yon. So anything above that, 3,000 pataas na RPM, medyo ano na po yon, hindi na po yun economical, no? Sobrang RPM na po yung binibigay natin sa ating makina. So mas malakas po siyang kumukonsumo ng gas, unlike kung mag-shift tayo around 2,000 to 3,000 RPM. So kapag ka normal driving situation, hindi naman po tayo nagmamadali. Ang normal shifting pattern ko, kapag ka umabot na po tayo ng 2,000 to 3,000 RPM range, doon ako nag-shift, no? So second gear, kapag ka 2,000 to 3,000 RPM range na, third gear, 2,000 to 3,000 RPM na, fourth gear, 2,000 to 3,000 RPM na, fifth gear. So kapag ka ganong pattern po tayo or at that range tayo nag-shift, nasa eco mode po tayo or mas efficient po yung ating sasakyan, mas nakakatipid po tayo sa gasolina and diesel. So this would be effective on most cars, especially sa mga ganitong klase ng sasakyan at sa mga sedan na ganito yung kapareho ko ng makina. Sa mga hindi po nakakalam, ang dinadrive ko po is sa Mitsubishi Mirage GLX model na hatchback, no? 3-cylinder po ito pero 1.2, no? 1,200cc. So doon sa mga mas malalaki ang makina, baka medyo maiba po yung RPM range para po dun sa inyong sasakyan. Pero dito sa sasakyan na to, yun nga binanggit ko sa inyo, 2,000 to 3,000 RPM. So kapag ka nagpapaarangkada naman tayo, kanina napansin nyo, nagpaarangkada ako ng sasakyan at 1,000 RPM kasi patag po yung kalsada. Pero kapag ka paakyat yung kalsada, medyo matarik-tarik yung kalsada na yan, ang kailangan ninyong RPM is mas mataas. So around 2,000 RPM
2,500 RPM kapag masyadong inclined yung kalsada. Okay? So meron akong ginawang video tungkol dyan paano magpaarangkada on uphill roads. So maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video natin sa description below para mapanood mo kung di mo pa ito napanood. Very beneficial, lalong-lalo na sa mga nag-aaral pa lamang magmaneho. Okay? So usapang RPM again, subukan naman natin mga ka-fixit. Magpapaarangkada ako, fast start gagawin natin. So itataas ko yung RPM level natin around 2,000 RPM. Then saka ako bibitawan yung clutch at biting point, no? So clutch all the way down, first gear. So itataas ko yung RPM natin to 2,000. Ayan, no? Lalagay ko yung clutch natin sa biting point. So ulitin natin yan. Naka first gear pa rin tayo. So 2,000 RPM, then clutch to the biting point at makakaarangkada yung ating sasakyan. Okay? So fast start, mas mabilis na nakakaarangkada yung ating sasakyan. Kaya lang mga ka-fixit, mind you kailangan ninyong isaalang-alang na mas mataas na RPM level yung ina-apply natin or gine-generate natin sa makina ng ating sasakyan, then bigla natin ilalagay sa clutch biting point yung ating clutch, no? So yung mas mataas na RPM level kasi syempre mas mabilis yung ikot niya kasi nga revolutions per minute siya. So mas mataas yung RPM level, then ilalagay mo yung clutch sa biting point. So sasaluhin niya yung RPM na yon. So mas mataas yung mas mahihirapan or mas mabibigla yung iyong clutch assembly, particularly the friction disc. At maaari yung magkaroon ng unnecessary wear and tear, lalong-lalo na pag sobrang taas na RPM na iyong ina-apply. Yung 1,000, 2,000 RPM safe pa yon. Pero kapag ka 3,000 RPM and above, then bigla mong ilalagay sa clutch biting point yung iyong clutch, no? Meron na yung unnecessary wear and tear na nangyayari sa iyong clutch friction disc. So mas mabilis siyang ninipis, mas mabilis siyang iinit, mas mabilis siyang ninipis, at mas maaga mo yung papalitan kung lagi ka nagpapaarangkada ng sobrang RPM level, no? Like 2,000 and above. Kung nasa patag na kalsada ka naman, gamitin mo 1,000 to 1,200 RPM. Enough na yon para mapaarangkada mo yung sasakyan pag nasa patag na kalsada. And isipin mo rin mga ka-fixit, makaka-apekto rin po kung loaded yung iyong sasakyan or merong mga bagahe sa likod and mabigat yung karga ng iyong sasakyan. So mangangailangan ka ng mas mataas na RPM level, dagdagan mo lamang ng bahagya para mapaarangkada mo yung iyong sasakyan smoothly. So kung sanay kang marangkada sa patag na kalsada at 1,000 RPM, kung kargado yung sasakyan, puno ng pasahero at may karga ka pa sa likod, mga 1,300 to 1,500 RPM para mapaarangkada mo smoothly yung sasakyan sa patag na kalsada. So ganun yung adjustment, kasi makaka-apekto nga po yun, no? Kailangan mo na mag-generate ng mas malakas or mas mataas na RPM level base sa sitwasyon ng iyong sasakyan, no? And base sa kalsada na iyong pinapatakbuhan. Patag ba yan? Kalsada, pababa? Okay? So kailangan mo isalang-alang lahat ng mga bagay na yan. Pero huwag kang mag-aalala, hindi ito masyadong maraming isipin, no? As time goes by, as you gain more knowledge, as you gain more experience, we'll be able to figure out kung paano mo ito gagawin, no? Minsan hindi mo na kailangang isipin, magiging automatic reflex na ng iyong katawan, magiging automatic muscle movement ng iyong katawan base sa calculation na ginagawa ng iyong isip. Okay mga ka-fixit? So continue practicing para magagawa mo ito lahat ng maayos. Okay? So magdadrive through ako dito, gagawin ulit natin yan. Ito magpapaarangkada ako from standstill, clutch all the way down, first gear, 1,000 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan. Pupunta ako sa medyo pababa, no, na kalsada at saka medyo pataas. So dito tayo, medyo masikip. Ayan, second gear, 2,000 RPM, second gear. Wala naman sasakyan. Clutch all the way down, first gear ulit tayo, through the humps. Yan, 2,000 RPM, second gear. Yan, dito tayo sa paakyat na kalsada mga ka-fixit. Ito, medyo paakyat ito. Pero hindi ito yung paakyat na sobrang incline, medyo lang, medyo paakyat lang. So clutch all the way down, first gear. Magbibigay ako ng gas, 1,500 RPM. Ulitin natin na medyo pinagsabay ko kasi para mas maintindihan ninyo, gas muna before clutch, no? First gear, gas, 1,500 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan. Okay? Ulitin natin yan kasi medyo napasobra ako ng 2,000 RPM. So clutch all the way down, first gear, 1,500 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan. So pwede rin naman 2,000 RPM, wala namang problema. Okay?
Yan, ulitin natin ha. Clutch all the way down, first gear 2,000 RPM, then clutch to the biting point, arangkada yung ating sasakyan. Pwede ko nang bitawan dahil yung takbo ng ating sasakyan is 10 kilometers and above na. Hindi na tayo mamamatay ng makina at that speed. Okay mga ka-fixit, so palagi ninyong isasaalang-alang yung mga pointers na binanggit ko sa video na to para sa RPM level and sa RPM range na i-generate nyo sa inyong makina para sa inyong sasakyan, dahil yan ay makaka-apekto sa bawat driving scenario or bawat driving situation na inyong may encounter all throughout your driving experience. Okay? So may tamang RPM level po sa bawat driving situation and bawat driving scenario, so tatandaan po ninyo yan. And yung mga factors to consider na binanggit ko, isipin nyo rin po yan mga ka-fixit. Okay mga ka-fixit, so I do hope na sana nakatulong sa iyo itong video na to at nagustuhan mo itong video na to. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing, please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. And I would like to end this video by saying, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.